O Ruby, kamusta ka na? Bakit parang nangangayayat ka yata ng sobra? Mitch, hindi ba makahingi ng tulong sa'yo? Kasi yung asawa ko sa ospital, kailangan niya maoperahan. Kawawa naman si Ruby. Pero kailangan ko din ng pera na hawak ko para sa pag-aaral yun ng anak ko. Sige na, Mitch. Wala na talaga akong malapitan na iba. Kung saan na kasi ako humihingi ng tulong. Kahit yung mga kaibigan ko, hindi nila ako magawang tulungan. Sandali lang. May kukunin lang ako sa loob. Halika, pasok ka muna. Sige, salamat. Pasensya na talaga sa abala. Wala yun. Tara na. Pasok ka. Halika, maupo ka muna. Salamat. Sandali lang at may kukunin lang ako sa kwarto. Sige, Mitch. Ang ganda na ng bahay ni Mitch. Iba na talagang may asawang may kaya. Tama siguro yung gagawin ko. Masikip nilang kailangan ng perang naipon ko. Punay ka motor mo ng Andres. Nagsuwabe, pang mumuntag. Yun ah. Sila niya, kintab. Guwapo. Apa yan natagam gamitin? Kaya tayo, jar mat protection. At iti mang mounted ti kwa, protection ti mat kolo ti lugan. High quality matte finish with Siyempre. Carnauba wax. Ano pa iti mabalin ng ako atoy, panggamitan? Mabalin mo natin kwa, plastic, component, vinyl pads, tapos rubber, mabalin mo lang. Dugayam ti mabalin nga panggamitan. Kuman ah, Yung ti damag, kasi nga ro data motor mo. made. Ya, mga tuyin, amo mga wanti kwartak, managrigri ka tala, may kasikaw. Sila niya, na di makababay nagsingir kanya. Gwapo ni. Yun ah, Magti motor, gwapo, di makingko ka. Nakamo. makasao ka mo. Di bali na pintas ti kwati motor, wag lang ti rupa. Kada ti umangkas. Ukis ti sabam, nagadong ammom. Nagatamor datoy. Nasa comment section yung link. Gondrakan. Masikip nilang kailangan ng perang naipon ko. Ruby, Mitch, ito palang kaunting tulong ko para sa asawa mo. Kaunting halaga lang yan, pero alam kong makakatulong yan para sa asawa mo. malaking halaga na ito para sa asawa ko, Mitch. Mabuti naman masaya siya sa binigay ko sa kanya. Maraming salamat talaga sa tulong mo sa asawa ko. Mabibilhan ko na siya ng gamot. At yung iba, iipunin ko para sa operasyon niya. Sige, sana gumaling ng asawa mo. Salamat, Mitch. Sige, aalis na ako. Sige, mag-iingat ka. Sige. Maluwag talaga sa dibdib ang makatulong. Pero, paano ng anak ko? Nabawasan ang perang inipon ko para sa pag-aaral niya. Ma, diba si Tita Ruby po yung kanina? Narinig ko po kasi yung boses niya. Oo, anak. Kasi nangailangan sila ng pera para sa operasyon ng asawa niya. Eh, binigyan niyo naman po. Oo, anak. Naawa naman kasi ako. Baka mapano kasi ang asawa niya. Hindi ba marami pang utang sa'yo yun, Ma? At ang masama pa doon, kung ano-ano pa ang mga chismis niya sa'yo. Nakaraan na yun, anak.
Kinalimutan ko na yon. Mga bata pa lang kami noon. Kahit ngayon naman po, ma, ginagawa niya yun sa'yo. Hayaan na natin yun, anak. Diyos nang bahala sa kanya. Basta nakatulong ako, ayos na yun. Siya nga po pala, ma. Sa susunod na buwan na po ang enrollment namin. Oo nga pala. Paano na to? Kulang na ang pang-enroll ni Rysel. Ma, natulala na kayo. Siya nga pala, anak. May sasabihin ako. Ano po yun, ma? Kasi anak, yung perang naibigay kong tulong kay Tita Ruby mo, pandagdag ko sana yun sa tuition mo. Ano po? Paano po ako makakapag-enroll niyan, ma? Di ba po, huminto ako ng 1 taon para makapag-ipon tayo? Tapos, nilapitan ka lang ng taong hindi naman nakakatulong sa'yo. Nung panahon na kailangan natin, nagpauto naman agad kayo. Hayaan mo na, anak. Gagawa na lang ako ng paraan para mabuo ulit ang pangbayad mo ng tuition. Si Abby yun ah. Oh, Abby. Kamusta ka na? Mano po, tita? Mabuti naman po. Kamusta na palang tatay mo? Tapos na ba siyang maoperahan? Okay naman po siya, tita. Hindi naman po nagkasakit si tatay. Ha? Ang sabi sa akin ng nanay mo, ooperan daw siya. Ano po? Sinabi po ni nanay yon? Oo, nung nakarang buwan, lumapit siya sa akin at binigyan ko siya ng pera. Tulong ko para sa tatay mo. Kaya pala marami siyang pera noon. Yun pala, galing po sa inyo. Oo, akala ko kasi totoong naoperahan ng tatay mo. Pasensya na po kayo, tita. Kasi nagamit na po ni nanay sa ibang bagay yung perang binigay nyo. Ibig mo sabihin, hindi totoo na naoperahan ng tatay mo? Hindi po, tita. Pero malaking tulong na din po yun para sa amin. Bakit naman? Kasi po, nawalan po ng trabaho sa tatay noon. Hindi po namin alam kung saan po kami kukuha ng pangkain at magbayad ng kuryente. Bakit hindi sinabi ng nanay mo ang totoo sa akin? Yun na nga po eh. Si nanay po, hindi na po talaga niya alam ang gagawin para lang po makahanap ng pera. Mabuti na lang po, kayo po ang nalapitan niya. Maraming salamat po sa tulong ni tita. Wala yun. Pero sana, sinabi ng nanay mo sa akin ang sitwasyon mo. Hindi pa rin maganda na idahilan na may sakit ang isang miyembro ng pamilya nyo para lang kaawaan siya ng mga tao. Pasensya na po kayo kay nanay, tita. Nasaan na pala ang nanay mo ngayon? Nasa bahay po, tita. Halika, puntahan natin siya. Tita, huwag niyo po nga awayin ng nanay ko, ha? Hindi. Ano ka ba? Kakamustahin ko lang naman ang kalagayan nyo. Sige po, tara na po. Tara po, tita. Nay! Nay, sinama ko po si Tita Mitch. Ruby, kamusta ka na?
Heto, nakita mo naman siguro kung ano yung kalagayan namin ngayon. Oo, naikwento na ni Abby ang kalagayan nyo. Hindi ko alam kung paano humingi ng pasensya sa'yo sa pagsisinungaling ko na maoperahan yung asawa ko. Wala eh. Wala na akong malapitan na iba. Kundi dahil sa ama nila. Hindi kami magkakaganito. Bakit nawala ng trabaho ang asawa mo? Kasi naman, may ginawang kalokohan sa trabaho niya. Kaya yun, tinanggal. Hindi ko nga alam kung paano kami ngayon. Wala naman kaming parehong trabaho. Paano pag-aaral ni Abby? Hihinto na muna po ako, tita. Nay, ako na lang po muna maghahanap ng trabaho para may pangtustos po tayo sa gastusin. Tama yun, Abby. Hindi ka man makapasok ngayon, mag-ipon ka na lang para sa susunod na taon makapasok ka. Kakayanin ko pong mag-working student. Ganon din ang gagawin ni Rysel. Kasi kulang pang pera ko sa pagpapaaral sa kanya. Kaya nagpresenta siya na mag-working student na lang daw siya. Opo, tita. Hayaan niyo po. Aayain ko po si Rysel na mag-apply sa bayan. Maganda nga yung naisip mo. Medyo nahihiya lang siya. Pero ang sabi ko, kayanin niya at magtiis lang siya. Mitch, pasensya ka na kung nagsinungaling ako sa'yo noon. Ayos lang yun, Ruby. Ang mahalaga, nakatulong ang pera na binigay ko sa inyo. Napakabait mo. Kahit na hindi maganda yung mga nagawa ko sa'yo noon. Ano ka ba? Kalimutan na natin yun. Isipin na lang natin ang mga bagay na magagawa para sa kinabukasan natin. Hindi pa po huli ang lahat, Nay. Kaya po natin bumangon sa hamon ng buhay. Tama. Ang mahalaga, gumawa tayo ng tamang hakbang na makakatulong para sa pamilya natin. Oo, Mitch. Hindi ko na uulitin magsinungaling para may maawa sa akin. Hindi masamang magsabi ng totoo. At kung hindi ka man tulungan ng ibang tao, hindi mo rin naman sila mapipilit. Mabuti nga nandyan ka. Kahit hindi ako nagsabi sa'yo ng totoo, pinatawad mo pa rin ako. Yun nga ang dapat. Basta, huwag mo na lang uulitin. Kahit sa iba. Oo, Mitch. Hindi na mangyayari yan. Kasi magsisikap na kami sa buhay. Nag-usap na din kami ng asawa ko at humingi na din siya ng tawad. Binigyan ko din siya ng isa pang pagkakataon. Nay, salamat po at pinagbigyan niyo si tatay. Oo, anak. Kasi pamilya tayo. Kaya natural lang na may pinagdadaanan tayo sa buhay. Pagsubok lang yan. Kayang-kaya natin yan. Oo nga, Mitch. Salamat.